Sa Barangay Pag-asa sa Quezon City, nakatutok si Sirian Aguho. Ganito na lang ang hinagpis ni Jenny Samson kanina, habang yakap ang bangkay ng anak niya si Jonjon. Hindi pa rin siya makapaniwala sa sinapit ng anak. Wala, nakahiga lang kami. Tapos, yun. Pag, titimplahan ko na sana siya ng gatas. Pagtingin ko sa duyan, ay wala naman. Nahulog ang 3 buwang gulang na si Jonjon sa isang ilog sa Barangay Pag-asa, Mindanao Avenue, Quezon City, alas 11 kagabi. Kwento ni Jenny, posibleng nakagapang ang anak sa gawa-gawang duyan at nahulog sa isa sa mga siwang sa sahig. Sinuyod ng mga taga-Philippine Red Cross at Philippine Coast Guard ang malawak na ilog. Nagdala pa ng breathing apparatus ang PCG, pero hindi na nila ito nagamit dahil ang tubig hanggang baywang lang. Lumipas ang mga oras, ngunit bigo sila matagpuan ang bata. Wala naman doon. May posibilidad na siguro sir na inagos na yun. Alas 7 na ng umaga nang makita ng isang taga-barangay Apolonio na 10 hanggang 15 kilometro ang layo sa tulay ang palutang-lutang na sanggol. Akala niya isa lang itong manika. Nakaupo lang kami dito. Pag kita namin yung bata dito. Namama sa bato. Tapos binabayo na. Binabayo. Kinuha. Lagay ko doon. Dinala na sa morgue ang bata. Samantala, wala naman daw magagawa ang mga opisyal ng barangay sa mga residente sa ilalim ng tulay. Nasa lokal na pamahalaan na daw kasi ang pasya kung paaalisin sila. Ang naghihinagpis pang si Jenny, hindi pa rin makapagdesisyon kung mananatili pa sa kanilang tinitirhan. Sir Naguo, nakatutok, 24 oras. Sa mga kapuso naman natin dyan, mag-isang itinataguyod ang kanilang mga anak. Isinusulong po ngayon sa Senado ang pagbibigay ng dagdag na benepisyo para sa mga tinatawag na mga solo o single parent. Kabilang dyan ang diskwento sa mga pangangailangan ng inyong anak. Pero sakaling lumusot ng naturang panukala na yan, hindi lahat ng mga tinatawag na single parent ay pasok sa mga benepisyo. Nakatutok si John Veneracio. Sa pagtitinda, kinukuha ni Eddie Vehis ang pangtusto sa kanyang 3 taong gulang na anak. Solo niyang binabalikat ang responsibilidad bilang magulang dahil tinalikuran na raw ng ama ng kanyang anak ang mga obligasyon sa bata. Mahirap po kasi nag-iisa. Hindi naman po pwedeng babayaan. Dahil anak ko pa rin yun. At sa susunod na taon, magsisimula ng mag-aral ang anak ni Eddie sa preschool. Kaya mas malaking gastusin na ang kanyang babalikatin. Wala naman daw siyang reklamo dahil bilang isang ina, lahat ay kaya niyang gawin para maitaguyod ang nag-iisang anak. Ang kwento ni Eddie ay ilan lamang sa maraming kaso ng mga magulang na hindi sinuwerte na may makaagapay sa buhay. Kaya bilang ayuda sa mga solong magulang, naghain ng panukalang batas sa Senadora Loren Legarda, ang Solo Parents Welfare Act of 2010. Kabilang sa mga isinusulong ng panukalang batas ay ang mabigyan ng diskwento ang mga solong magulang sa mga pangangailangan ng kanilang anak at basic personal tax exemption. Marami naman dito ay talagang nagtatrabaho at hindi sapat ang kanilang kinikita at mahirap na rin na sila ay solo parents, kaya sa aking panukalang batas ay magkaroon sila ng diskwento at benepisyo. Sa ilalim ng panukala ni Legarda, ang isang solo parent ay yung naiwang mag-isang nag-aalaga sa anak dahil namatay ang asawa, kung nakakulong ang kabiyak, kung ang asawa ay may mental disability, yung naiwan bunga ng legal separation, at yung nabuntis dahil sa pang-aabuso. Noong panahon ni dating Pangulong Estrada, nilagdaan ng Republic Act 8972 o ang Solo Parents Welfare Act of 2010. Sa ilalim ng batas na ito, mas marami ang pwedeng tawaging solo parent. Binibigyan ng batas na ito ang isang solo parent ng 7 araw na parental leave sa trabaho, na bukod pa sa ibinibigay ng employer niyang vacation at sick leave, lalo na kung kailangan niyang alagaan ng anak. Bukod dito, may binibigay din na comprehensive health program, housing benefits at medical assistance. Nalaman ni Eddie ang balak ng Senadora Legarda. Ang panalangin lang ni Eddie ay maisama sa kategorya ang tulad niyang iniwan ng asawa. Sana rin daw maisabatas agad ang panukala at hindi mapako sa puro pangako. Malaking tulong daw ito sa mga kagaya niyang solong magulang. June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Mahigit 300 tao na ang namamatay sa dengue ngayong taong ito. Tumaas din na halos kalahati ang mga nagkakasakit ngayong taon kumpara sa parehong panahon noong isang taon. Sa East Avenue Medical Center nga, may mga bagong pasyente sa dengue araw-araw ngayong buwang ito. Nakatutok si Rauna Crisostomo, exclusive.
Namumutla at nanginginig na sa lagnat si Ronalyn Aguirre. Nitong umaga lang kasi naisugod sa East Avenue Medical Center ang Dalagita at kanina lang nalamang dengue ang sakit niya. Kasi siyempre dengue na yun. Mahirap na gumaling niya. Ipagdasal na lang para gumaling. Ang kadabing kama ni Ronalyn na si Mark, dengue rin ang sakit. Friday ng gabi, medyo worried na ako kasi nga dumudugo na yung, nagbi-bleed na yung gums niya. Labas-masok ang mga dengue patients sa ward na ito. Katunayan, mula nang pumasok ang buwan, walang araw na nabakante ang ospital sa mga pasyenteng may dengue. Sa Quezon City, pinakamataas ang bilang ng may dengue at namatay dahil sa dengue sa Metro Manila. Pero mas mababa ito kumpara nung nakaraang taon. Sa lungsod ng Valenzuela halimbawa, ang 4 na napaulat na namatay ay naitala mula pa nitong Enero hanggang Hulyo sa iba't ibang barangay. Gayunpaman, nababahala ang DOH sa patuloy na pagtaas ng bilang ng dengue cases sa buong bansa. Halos doble na ang naitalang may dengue ngayong taon kumpara nung nakaraang taon sa parehong panahon. Pumatak na rin sa mahigit 300 ang namatay ngayong taon dahil sa dengue. This is very alarming. So, kailangan po talaga our LGUs and other stakeholders must do intensive measures to avert this. Payo ng mga doktor para makaiwas sa sakit na ito, sirain ng mga pinamamahayan ng lamok na may dalang dengue, agad ding magpakonsulta sa doktor oras na nagkalagnat. Kailangan talaga sila alerto yung mga magulang. Pag naglagnat na nga, sabi ko nga kunyari 2 days na lagnat, pa-check up na nila. Rauna Crisostomo, nakatutok 24 oras. At mayroon pong 2 proyekto ang Department of Science and Technology para labanan ang nakamamatay na sakit na dengue. Yan ang tinutukan ni Sherry Ann Torres. Sa gitna ng mga naglipa ng lamok na may dalang dengue virus, isa namang grade 3 student mula sa Miriam College ang namatay nito Lunes sanhi ng dengue. Pero tumanggi na ang eskwelahang magbigay pa ng dagdag impormasyon tungkol dito. Ang pinakahuling kasong ito dumagdag pa sa 40,648 dengue cases sa unang 7 buwan ng taong ito. Mas mataas ng 48% kumpara noong 2009 ayon sa Department of Health. It only actually shows or prove na pagdating sa dengue, it doesn't spare anyone. Hanggang ngayon, wala pa ring direktang gamot sa dengue virus. Pero magandang balita ang hatid ng Department of Science and Technology o DOST. 2 proyekto raw kasi kontra dengue ang tinatrabaho nila ngayon. Una, ang tinatawag na LAMP technique o Loop Assisted Amplification Technique. At pangalawa, ang larvae trap. Ngayon yung ginagawa nila is a new technique right now where you can isolate the virus as early as day 1. Sample na dugo ng isang tao ang gagamitin sa pagsusuri. Kung dati di agad nakukumpirmang dengue ang sakit ng pasyente, ngayon 1 oras lang may resulta na. Mura lang daw ang gadget na gagamitin para sa LAMP technique. Kahit baguhang medical technologist, kaya raw gamitin ito. Kaya mo siyang dalhin kahit saan at kahit hindi tertiary hospital, kahit hindi ganun kagandang hospital, magagawa niya ang technology. 3 taon ang gugugulin para sa pagtetest ng LAMP technique. Yes, 2 yung kaya niyang gawin, early detection ng dengue, and yung pangalawa ay simultaneous serotyping. Sa larvae trap naman, kukulungin ng isang parang latang gadget ang mga lamok na papasok dito. At oras na mapasok sila sa loob, isang kemikal ang pupuksa sa mga lamok at mga itlog nito. Dahil sa may tinatrabaho ng anti-dengue vaccine ng Thailand, hindi na ito bibigyan prioridad pa ng DOST. Bagkus ang mamadaliin daw nila ay ang pagtapos ng 2 proyekto nilang ito para labanan ng dengue na pag nagkataon ay mapapakinabangan na sa 3rd quarter ng 2011. Patuloy naman ang paalala ng DOH sa lahat ng panatilihing malinis ang paligid at agad na magpatingin sa doktor kapag may mataas ang lagnat. Sherry Ann Torres, nakatutok 24 oras. Tungkol pa rin sa kalusugan, isang super bug gene kung tawagin ang kumakalat ngayon sa Asia at iba pang bahagi ng mundo. Nagdudulot ito ng infeksyon na hindi tinatablan ng anumang gamot. Sa kabutihang palad, wala pang naitatalang kaso nito sa Pilipinas pero naghahanda na ang Department of Health. Nakatutok si Connie Sison.
Walang lunas at nakamamatay. Ganyan mailalarawan ang bagong tinatawag na superbug gene na nadiskubre ng mga eksperto, ang New Delhi Metallo-beta-lactamase o NDM1. Kapag humalo sa bakterya gaya ng E. coli, pinatitindi nito ang bakterya at ginagawang resistant sa anumang uri ng antibiotic. Kaya siya tinawag na superbug sapagkat may mga bakterya ngayon na maaari tayong makakuha ng sakit na hindi na umuubra yung mga antibiotic laban sa kanila. Mabilis daw itong naililipat sa pamamagitan ng hand-to-hand contact at naipapasok sa katawan sa pamamagitan ng sugat o anumang opening gaya ng bibig o mata. Una raw kumalat sa India ang NDM1 superbug at ilang kaso na rin ang naitala sa Pakistan, Australia, Canada, Amerika at the Netherlands. Sa United Kingdom, may mahigit 30 pasyenteng kinakitaan na ng NDM1 superbug kaya todo ang kanilang pag-iingat. It's not a single superbug, rather it's a type of resistance that's been spreading about among different bacteria. The bacteria that pick up this resistance are resistant to virtually all the good antibiotics. Isang India sa mga dinarayo ng mga Amerikano at European dahil sa murang medical procedures. At kung magpapatuloy raw ito, di malayong kumalat sa buong mundo ang superbug gene. Wala pa namang naitatalang kaso ng NDM1 superbug sa Pilipinas. Pero ngayon pa lang, naghahanda na ang DOH. Early detection daw ang pangunahing panlaban dito. Pero aminado ang DOH na wala pang kagamitan para rito. At dahil di ito tinatablan ng anumang antibiotic na mayroon tayo, kailangan daw makadiskubre ng bagong antibiotic na pupuksa rito. Pero matatagalan pa raw ito. Kailangan magsuspecha yung mga doktor halimbawa kung meron silang mga pasyente na kung saan na-identify nilang may E. coli o Klebsiella pneumoniae at hindi na gumagaling sa mga antibiotics na pangkaraniwang ginagamit, maaari silang magsuspecha kaya kailangan i-report nila ito sa Department of Health. What we need to do is to get authorities involved to set a publicly funded antibiotic resistance global surveillance system. Pero habang wala pang natutuklasang lunas, personal na pag-iingat ang pangunahing pananggalang. Paalala ng DOH, panatilihing malinis ang katawan at alagaan ang maliliit na sugat. Agad magpakonsulta sa doktor sakaling tamaan ng anumang impeksyon. Huwag basta-basta iinom ng antibiotic nang walang reseta ng doktor. At kung iinom man ng antibiotic, siguraduhin kukumpletuhin ang itinakdang dosage. Kailangan din daw patindihin ang infection control practice sa mga ospital. Connie Sison, Nakatutok, 24 Oras.